Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pawitin po natin ang awit ng Pasko. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili, hinugod sa bunto ng karamihan, upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging ito'y sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat sa buhay na may kagipat na kalabasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, hinihiling po namin ay bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito.
ng aming ulo sa dulo ng aming talampakan ang iyong banal na Espiritu, lalong-lalo na Espiritu ng karunungan, upang anuman po ang aming sasabihin, naaayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin, upang ikaw po ang aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, mga kapatiran na wala pa rito sa gawain, huwiin mo kanilang darahanan upang makarating po sila rito ng mapayapa. Ama, hinihiling din po namin mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito'y sa labas, sa loob ng paggamutan. Patuloy niyo po silang patungan na yung mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan na kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. Ito po sa magdalangin namin sa matamis na pangalan na yung bugtong na anak na aming Panginoong Kristo, kaysa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ama, awitan ka po namin, awitin panlangit. Majesty. Glory, power,
magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapalan sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dadako na po tayo sa ating pagbasa ng ating Ebanghelyo. Pagtalog po natin sa ating kapatid Sister Cherry. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Narito ang lingkod ko na ako rin ang humiram. Minamahal ko naglabis. Lubos kong kinalulugan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa at ibabathay katarungan, hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangan, tinig lamang ng paanas. Hindi niya puputulin niya ang tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan, hanggang itong katarungan, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagay. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Palagpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ay isang mapagpalang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa kabanal-banalang Espiritu, at sa kay Mama Mary, at sa ating lahat po na naririto, no, sa ating gawain. Palagpakan po natin ang ating Panginoon, no? Sa malaang. Ganon din po sa lahat ng mga nanonood sa kanilang tahanan, sa lahat ng mga sumusuporta sa aming gawain, lalo na sa live, no? Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ito nga po ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi niya puputulin niya ang tambong nakahapay, hindi rin niya papatayin ang umaandap na ilawan. Inalaw ni Mateo ang ating Ebanghelyo ngayon mula sa aklat ni Propeta Isaias. Hindi niya babaliin ang sirang tambo, ni papatayin ang sinding ilawang aandap-andap. Ito ang una sa apat na mga awit ng lingkod ni Adonai. Ako, paboritong itong banggitin ng aking ina noon, lalo na kapag dumaraan ang pamilya sa mga pagsubok.
Napakagandang pagpuna ng inspirasyon ang mga katagang nagbibigay ng pag-asa na sa huli. Anuman ang pinagdaraanan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Huwag nating hayaang mawala tayo sa direksyon. Ituon lang natin ang ating pansin sa plano ng Diyos at sa ating misyon sa buhay. Ito mismo ang halimbawang ipinakita ni Jesus kahit na pinagplanuhan ng mga Pariseo kung paano siya sisirain. Hindi ba rin nagpatinag ang Panginoon? Itinuloy niya ang pagtupad sa kanyang misyon gaya ng pagpapagaling sa may sakit. Di po ba? No? Napakaganda ng ating mensahe ng ating Panginoon. Sabi nga, ano daw mga problema, mga pagsubok, manalig tayo, mananampalataya tayo sa ating Panginoon. Di ba? Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya po tayo iiwanan. Kaya sabi nga sa huli, ituloy daw po natin yung misyon, no? Kung paano pinahalagaan ng ating Panginoon yung mga naririnig nating mga salita ng Diyos, palalaguin natin ito sa ating buhay, no? Isa tayong misyon ng ating Panginoon, kung paano ang ating Panginoon na humayo, lumakad, nagpagaling sa mga may sakit. Ito din po tayo, no? Tayo, no? Lalo-lalo na sa ating paghahayo, di ba? Ginagamit tayo ng ating Panginoon kaya sa ating misyon, no? Yung misyon natin kung paano magpalaganap ng mabuting balita. Yung po nga yung plano, yung paghahayo natin. Kailangan po ituloy na po natin yung paghahayo, no? Huwag po tayong matakot kasi si Diyos, si Lord ang ating kasama sa ating paghahayo, di ba? Walang virus na dadapo sa ating katawan kasi kasama natin ang ating Panginoon. Kaya yung mission natin, ang Panginoon nagpagaling, tayo rin po ay magpapagaling sa may mga sakit, no? Lalo na sa mga dinadalaw nating mga tahanan, sa mga dinadalaw ni Mama Mary, di ba? Pinapagaling ni Mama Mary ang kanilang mga sakit. Yun nga po, bilang sharing nga po, yung pagtotoo, kasi yung may inakyatan po kami sa balot na hindi po marunong mag-grocery, first time niya pong inakyatan si Mama Mary, hindi po siya marunong mag-grocery. Yun po, ginawa po namin, hindi po muna kami umuwi, tinuruan po namin siya mag-grocery, di ba? Tinuruan, sabi ko kay Sister Maris, kasi katabi ni Sister Maris, sabi ko, Sister Maris, turuan mo siya, di ba? Tinuruan naman po ng ating kapatid, yung ating kapatid na inakyatan, pagbaba po namin, marunong na po siya, no? Hanggang sa pagbinaba si Mama Mary, natuto na po siyang manalangin, matuto na po siyang mag-grocery, di ba? Yun yung mission natin, no? Yung mga hindi marunong mag-grocery, turuan natin, no? Yung hindi marunong magbasa ng Bible, turuan din po natin sila. Kasi yung Bible, itong pagkain na nagbibigay buhay, itong tinapay, hindi po sa tinapay, no? Kundi itong salita ng Diyos, ito'y buhay, no? Makapangyarihan sa lahat. Ito'y nagpapagaling. Kaya yung mission natin, kung paano pinalaganap ng ating Panginoon, ganun din po tayo, no? Tayo, no? Kaya tayo patuloy tayong magsumika, patuloy tayong maging banal, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Hindi man nga do, lahat po tayo nagkakasala, pero sabi nga, nagpupumili tayong maging banal, no? Dahil sa pagsunod natin, sa pagsusumikap natin pumunta sa Kanya, makinig ng salita ng Diyos, walang imposible, no? Dahil di ba babaguhin tayo ng ating Panginoon, kaya binago tayo ng Diyos. Ganun din po, huwag tayo mawala ng pag-asa, yung mga pamilya natin, na may mga pagsubok, may mga problema, hindi rin po sila pababayaan ng ating Panginoon kasi meron po silang pamilya na naglilingkod sa ating Panginoon. Diba po? Ayun nga po, patuloy natin yung paghahayo natin. Sana nga harinawa, no? Harinawa, no? Sabi ko nga, no, kay Lord, sabi ko, talagang kapag nagtaimtim yung paglorosary mo, talagang nararamdaman mo ang Diyos, no? Kasama mo siya. Pero meron naman na paglorosary mo na talagang maraming pumapasok sa isip mo. Pero nga sabi nga, kapag nanalangin ka daw ng mataimtim, marami siyang binibigay na mensahe sa'yo, no? Sabi nga, tuloy lang daw po natin yung mission natin. Lalo na, no, sana nga, harinawa, magkasama-sama na tayo muli. Sabi ko nga, Lord, bigyan mo kami ng piging gagawain na malaki
na dito lang po sa Maynila, na sana nga rin nawa, ituro mo yung mga paa ko, ituro mo yung mga kamay. Sabi ko nga, kung saan yung ano na magkaroon tayo na magandang gawain, magsama-sama na po kami. Sana Lord, sabi ko kasi napakaganda na unti-unti na binabalik ng ating Panginoon ang magandang panahon, magandang nangyayari sa atin, di po kasi gawa ng mayroon na po tayo injection, no? No, huwag po tayong matakot sa injection na yan. Kasi dati nga, ako nga po, talagang matatakotin nga po talaga ako. Sabi ko nga, Lord, nung pagkatapos ng St. Joseph Combine na yun, sabi ko, Lord, paglabas ko nito, bigyan mo ako ng katapangan. Sabi ko, bigyan mo ako para makapagpa-injection na ako. Pero sabi nga, yun nga, paglabas ko, pag-uwi ko, nadaanan ko pa yung eskwelahan. Sabi ko, magpapa-injection. Kailangan daw po ng number. Ay, may nakita po ako kay Kagawad. Sabi ko nga kay Kagawad, sabi ko magpapa-injection ako. May ticket ka na, may ano ka na ba, may number. Sabi ko wala pa po. Sabi ko, hingian mo nga po ako. Pero sabi nga hiningan po ako ni Kagawad at nagkaroon din, na-injectionan din po ako nung araw na yun. Diba? Napakabuti-buti ng ating Panginoon kasi inayos ni Lord, ang buhay natin. Kaya sabi nga, ang paglilingkod natin hindi sayang. Diba? Meron talagang bunga. Diba? Kasi ang Diyos lang yung nakakalam ng puso't isip natin. Yung pagkatao natin, diba? Kaya sabi nga, hindi man hingin daw natin sa ating Panginoon, ibinibigay ng ating Panginoon, no? Ganon rin po, nagpapasalamat din ako sa mga kasi dahil sa paglingkod ko po, talagang inayos ng Diyos ang buhay namin, no? Ang nanay ko, talagang binibigyan niya ng kalakasan ng katawan, hindi na po nagkakasakit, kasi sabi nga talagang si Lord lang talaga, si Lord. Tapos natutuwa din po ako kasi yung mga kaklase ko na hindi ko nakikita, nagugulat ako, tumatawag sila sa akin. Yung mga nasa Japan, diba? Natutuwa ako kasi nasabi ko nga natutuwa ako kasi nakita ko yung mukha mo. Kasi nag-video call po siya. Talagang natutuwa po ako kasi talagang napakabuti-buti ng Diyos, no? Kaya sabi nga yung mga noong siguro, sabi nga, talagang may mission tayo sa ating Panginoon. Hindi man daw tayo, sinilang pa lang daw tayo, no? Nasa tiyan pa lang daw tayo ng ating nanay. Talagang alam ng Lord na mayroon tayong mission dito sa ibabaw ng lupa. Diba? Aluwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tawagin na po natin ang gagamitin ng mensahero ng ating Panginoon, ang si Brother Tony Gatlis.
Lord, magandang umaga po sa iyo, Diyos ng buhay, banal na Espiritu Santo at mahal na Ina. Muli po kami nagpupulit at papasalamat sa panibagong pag-asa na pinagkaloob po ninyo sa amin sa araw na ito. Ang inyong mga tinawag na narito ngayon, gayon din ang kanilang ang inyong mga anak na nasa kanilang mga tahanan na patuloy na sa musubaybay sa banal na gawain na ito, ang God's Healing Mission Online. Basbasan nawa ninyo kami ang bawat isang narito ngayon, gayon din ang mga nanonood saan mang panig ng kapuluan o maging sa labas po ng aming bayan. Lord, ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Patatagin po ninyo kami at ipagkaloob po niyo sa amin ng biyaya ng kaunawaan upang ang lahat ng mga banal na salita na aming pong pagkasaluhan, ito'y aming ganap na maunawaan at aming maipapamuhay ng tapat upang makita sa amin ang tunay na kabuluhan ng pagsunod sa kalooban ng iyong anak, Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan na sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan na sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa nagkakaisang tinig, Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapalan na sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Una, magandang umaga po sa lahat. Yung mga nanonood, yung mga taga-Tarlac, Tugigaraw, Iligan City, taga Northern Samar, maging sa mga chapter ng SGM, magandang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Gayon din po ang ilan ang nandito ngayon. Nawa palagi kayong patnubayan ng Diyos at pagkalooban ng kapayapaan at kaligtasan ang inyong mga mahal sa buhay na iniiwan ninyo sa inyong tahanan. Kung ating pong tutunghayan, pagbabalik tanaw po doon sa ating Panghilyos, diyan na hinango sa Aklat ni San Mateo, sinaradat doon po sa Lumang Tipan, kay Propeta Isaiah, sa sinasabi, hindi niya babaliin ang nakapay na tambo at hindi rin niya papatayin ang aandap-andap na ilawan. Kung ating pong uunawain po ang dalawang katagang ating binanggit na isang nakahapay na walis tambo at aandap-andap na ilawan, ito po'y hinango sa Lumang Tipan at gayon din po isinama ang Bagong Tipan kung saan napakagandang pagkunan ng isang inspirasyon bilang taong mga sumusunod at nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Ano nga ba yung nabali na walis tambo? Yun pong tambo, alam po naman natin na hindi natin mapapakinabangan kung ito po'y wala ng bugkos para po ito'y magsama-sama. Gayon din, mayroon natatanggal doon, mayroon din pong naaalis, mayroon din pong natatanggal yung tangkay doon. Pag iyon inakapay na, hindi daw niya babalikin. Kung ang mensahe ng Diyos, ibig sabihin nito tayo man na dumarating ang panahon na mayroon tayong pinagdaraanan na suliranin na hindi dapat tayo tumigil sa paggawa ng mabuti at pagtupad sa ating mga pangako para sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kung babalikan po natin ang sa Bagong Tipan, yung sinasabi na hindi din niya papatayin yung aandap-andap na ilawan. Sino ba ito mga aandap-andap? Ay yung mga sumusunod sa Diyos, mga naglilingkod na nakaranas sa mga pagsubok, konting problema, konting hindi pagkakaunawaan, nawawala na ng tuluyan. So, ibig sabihin ito, kung aandap-andap ng iyong pananampalataya kay Lord, paano kaya kung tuluyang umandap-andap ang pagbibigay ng biyaya sa iyo? Hindi lang sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, o maging ang iyong kabuhayan. Ngunit ang Diyos, mapagmahal sa kanyang pangako. Sinabi niya, hindi naman niya papatayin ang andap-andap. Ganun,
Ngunit bibigyan tayo ng ang kanyang sinabi sa mensahe sa araw na ito, palalakasin na tayo sa pamagitan ng kanyang patnubay at gabay sa nagtatyaga at nagsusumikap na kumapit sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kita ko naman sa inyong tahimik ninyo ngayon. Mukha kayong natuklaw ng ahas. Ipagpatawad po ninyo ang ating pong topic ngayon, dalawa. Ito po ay hinango lang po natin doon sa Ebanghelyo. Dahil yung aandap-andap, ito po yung mga taong hindi tumutupad sa kautusan ng Diyos. Minsan malambot tayo pagdating sa ganitong mga gawain sapagkat minsan inaakala natin na tayo ay pinababayaan ng ating Panginoon. Ngunit ang nagbibigay sa atin ng mga pagsubok na ito ay hindi po ang Diyos, sapagkat sinabi sa Santiago 1:13 na kailanman hindi sinusubok ng Diyos ang tao, maliban na lamang kung talagang ikaw na ang magkusa na magpatukso, ikaw magkusa ng tumanggap sa mga pagsubok na ito. Amen? Lahat tayo nilalang na walang exempted sa lahat ng mga bagay nito. Lahat tayo ay magdaraan. Una, sa ngayon, hindi tayo handa upang humarap at gumanap, tumayo dito. Kaya, pinapakinggan ko yung gospel habang nagtatay ako sa cellphone. So, ano nga ba ang dapat idugtong natin sa gospel upang huwag tayong mawala? Yung aandap-andap na hindi puputulin ang nahapay na walis tambo. So, ang ating pong unang topic ngayon ay ito ang pagpapahalaga sa araw ng pamamahinga. Ano bang layunin nito? Na nilikha ng Diyos na pinagkalooban tayo ng the Lord's Day. Ang layunin po upang magkaroon ng malalim na karunungan tungkol sa salita ng Diyos at matamo ang mataas na antas ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagdalo ng may pag-aalab sa araw na itinakda ng Panginoong Diyos. Ngunit, mapapansin ninyo yan. Minsan dito, kahit pag-araw ng linggo, nandito na nga tayo, pero saan nakatoon? Sa cellphone, sa Facebook. Para maaagawan. Pwede namang bitawan yun, isang oras lang naman po yan. Kung ang talaga ang ating pagsunod sa ating kubinan, sa pangako natin sa ating Panginoong Diyos, ay taos sa ating puso, isang tabi muna natin ang mga bagay na yan, sapagkat limitado ang ating pagpupunta sa mga simbahan para makiisa sa banal na Eucharistia, kaya inilikha ng Diyos itong matuto tayo mag-online. Although online ito, magagawa pa rin natin makiisa sa gawain ng Diyos sa mamamagitan ng taimtim na pakikinig at pag-unawa sa lahat ng mga bagay, mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Hindi yung nakinig ka lang dyan, ngunit ang iyong isip, nakatuon ka na sa iyong Facebook. Hindi pa man tapos ang gawain, nakaalis na pala. Nagmamadali. Exodo 16:22 hanggang 30, mahaba po ito, sinumarise na lang po nito. Ito po yung karanasan ng mga tao sa Diyos sa disyerto. Ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila, bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh, lutuin ninyo ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi maubos ay itira ninyo para bukas. Tandaan ninyo akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga, kaya tuwing ika-6 na araw ay binibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw ay walang aalis ng bahay. Ang salita ng Diyos. Ito po nagpapaalaala sa atin doon po sa kasunduan, covenant po ng Diyos at pamagitan ni Moises noong panahon na yon na araw ng linggo ni magsindi ng kalan bawal. Kasi maliwanag sinasabi na, binigyan ko kayo ng 6 na araw, ang ika-7 araw, kaya Sabado pa lang, lutuin mo na yung kakainin ninyo ngayon at para bukas. Itira ang para sa bukas.
Kaso minsan tayo, ang mga bagay na ito, na kanyang inihahabilin, hindi natin ito natutupad sapagkat binibigyan natin ng prioridad ang outing. Sabado pa lang ng hapon, nandoon na, overnight. Nagawa din namin ito noong nakaraang linggo. Pero once a year lang. Magpaganon pa man, ang isip ko ay nandito, hindi doon sa aming gawain. Kaya nung umakyat na ako nung Sabadong gabi sa kwarto sa second floor, hindi na ako bumaba maliban nung paalis na ako ng linggo ng alas 4. Para ano't ako'y magsaya. Para ano lahat busogin kong aking katawan lupa. Ngunit ang gawain ko naman dito ay hindi ko inunaw. So ang nagsasaya sila, ako nagsasaya sa sarili ko sa kwarto, sa higaan. Dahil naalaala ko ang mga kautusan na ating po mga tinatalakay sa araw na ito. Kung minsan tayo po sinasabi ang araw na kanyang itinalaga, minsan pag tayo hindi nakakatupad nito kasi sinasabi niya, hindi ko naman papatayin ang aandap-andap na ilawan. Pag hindi natin ito natutupad, hindi natin nagagawa ito, hanggang sa dumating ang punto na aandap-andap ka na, hindi lang ikaw, pati pamilya mo, at mga anak dahil nakikita mismo sa inyo na walang pag-aalab ang iyong pangako, covenant sa Panginoon Diyos sa pagtupad nito. Amen? Mukhang may nakatingin din sa akin, parang siguro hindi ko alam kung galit. Pinaging banal ang ikapitong araw, Genesis chapter 2, verse 2 hanggang 4. Sinasabi dito, sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat na ito, ng ito. At siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. So dito binibigyan tayo ng ehemplo na sinasabi ng ating Panginoon mula Lunes hanggang Sabado, pinayagan tayo magtrabaho, hanapin ang kailangan mo sa loob ng isang linggo. Ngunit pagdating ng linggo ay narapat lamang na ipagkaloob natin ito sapagkat itong araw na kanyang itinalaga upang tayo ay itong araw ito ay kanyang pinaging banal na dapat naroroon tayo sapagkat ito ang kanyang ehemplo na ginawa na siya mismong lumikha ng sanlibutan at ang lahat ng bagay na naririto, nakikita man at hindi, sapagkat siya man ay nagpahinga din sa araw na yon, sapagkat araw na banal yon. Kaya lang kung minsan meron tayong mga pagkakataon ngayon, lalo na kung bigyan ng overtime, double pay ang linggo, o kaya kung 1,000 a day, siyempre, nandun ka to, 2,000 kaya yon. Samantalang pag pumarito ka, bubunot ka pa rin at mag-iikapo ka pa riyan o mag-aalay ka ng labo-sering. Di ba? Isaiah 58, verse 3 hanggang 14. Sinasabi na dito, ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang mga biyaya kung ating kikilalanin ng ikapitong araw. Inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito, mamahinga kayo. Huwag kayong maglakbay ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Ano ang inyong napansin sa binasa natin na talata? Yung Isaiah 53, verse 2 hanggang 4. Anong inyong napansin doon? Minsan tayo ay sumusunod, tayo nagpipigil, tayo hindi gagawa, tayo ay hindi pupunta kung saan lugar. Ang isang bagay dito na napakabago para sa akin, ang sinasabi niya dito, huwag maghuhunta ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, huwag kayong magkwentuhan ng kwentuhang walang saysay. Kasalanan din naman. Nakarelax na kayo, nakikipag-inuman ka naman, nakikipag-tungit, galing ka naman ng simbahan.
nagtatawanan kayo, naghahagalpakan, o kuminsan nagchismis pa kayo. Iyon po ay kasalanan. Ang feeling natin, pag hindi tayo gumawa, hindi tayo pumasok, hindi tayo maglaba, solve na tayo doon. Iyon pala, pati pagkikwento ng mga kwentong walang kabuluhan, ito pala ay pinagbabawal din sa ating mga bibig. Ngayon, kung hindi pa natin ito nauunawaan hanggang ngayon, siguro, iwasan ninyo magchismis o kaya pa namang bagay kanino man sa araw ng pinaging banal ng Diyos, ang ikapitong araw, ang araw ng linggo. Baka mamaya biglang umurong yung dila mo sapagkat ang pinagbabawal ng Diyos, ginagawa mo, sinusuway mo, hindi ka na ngayon maintindihan sa iyong pagsasalita sapagkat pinurusahan ka dahil matigas ay yung masiyasya buntok. O diba? Kaya kung tayo sumusunod, ibigay natin ang buo. Kaya sabi sa Ebanghelyo kanina na napakagandang bagay pagkunan ng inspirasyon bawat isa sa atin sapagkat kailanman ang Diyos, pagamat siya'y maraming hadlang na dinaanan, ngunit hindi siya nagpatina, nagpatuloy siya. Sapagkat kung talagang tao sa puso ang iyong pagsunod, tingnan mo yung kapatid natin dito, ginagwardyahan ng anak yan, nakapuslit nandito ngayon. Ganon talaga, ang anak ng Diyos, ganon talaga. Hindi nagpapapigil. Ako mismo sabi ng mga anak ko, Daddy, mas mahal mo kayo kaysa sa amin. Sabi ko, oo naman. Dahil kung hindi siya, wala kayo. Sa mga bagay nito, naniniwala naman sila. Nag-ano naman sila pag ipinawanag lang natin ang mabuti. Kasi kung wala ka sa feeling ng pamilya mo, mga anak mo at nandoon ka, nakikibarkada ka, nandoon ka sa mga gawain na karumal-rumal, kasuklang-suklang, mas lalo ka namang nakakahiya doon. Diba? Kaya kung tayo may minsan pumupuslit, pinapatawad ng Diyos yan. Sinasamahan pa nga inihahati, paraot pa rito. Sapagkat anak niya yan. Ang anak ng Diyos, mahal niya yun. Pag nagkakamali, pinakalabit niya yun. Exodo 31:14-16. Sinabi ng Panginoon, ipangilin niyong araw ng pamamahinga sapagkat itinangi ko ito para sa inyo. Gawin ninyo sa loob ng 6 na araw ang kailangan ninyong gawin. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga para sa akin. Ipangilin ito ng lahat ng inyong salinlahi hanggang panahon. Ang salita ng Diyos. Kung minsan mayroong pagkakataon, ginagawa natin ito, ngunit minsan mayroong pamilya na biglang may lumilitaw na anak natin na sumusuway. Hindi lang sumasama sa simbahan, nagulat ka na lang, napunta na pala sa ibang sikta. Hindi na pumupon sumasama sa simbahan pag linggo, sumasamba doon, Huwebes na, pag Huwebes, Sabado naman. Diba? May mga ganon. Sapagkat dito kung atin pong titingnan, itong binasa po natin na talata, sinasabi, maliwanag, ipangilin niyo ito ng lahat ng inyong salinglahi magpahanggang panahon. Hindi yung ngayon lang, hindi yung hanggang Disyembre lang, sa Pasko na lang ako. O kaya, kung titingnan po natin yung 2 Timoteo chapter 4 verse 2, sinasabi niya doon na ipangaral mo ang salita, ang mabuting balita sa lahat ng tao, napapanahon man o hindi napapanahon. Kasi minsan mayroon tayo, lalo tayo mga Katoliko na medyo kulang pa talaga sa unawa, nakisimba lamang pag fiesta o pag Pasko o mahal na araw. Ang araw ng linggo sa loob ng isang buwan, ito hindi nagagampanan, binibigyan ng prioridad yung kanyang sariling layaw. Exodo chapter 20 verse 5-6. Sinasabi rito, ipinaramdam ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa mga sumusunod sa kanyang mga utos. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang Diyos-Diyusan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibugoy. Parurusahan ko ang sinumang ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa 4 na saling lahi.
Ngunit ang lahat na umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa ikaapat na saling lahi, ang salita ng Diyos. Dito sa Exodus chapter 20, verse 25, ito ginagamit ng ibang sikta laban sa atin. Sapagkat meron tayong rosaryo, meron tayong mga imahe ng ating Panginoon, ito ang kanilang sinasabi ng mga Diyos-Diyosan. Nakakalimutan nilang banggitin na ang totoong Diyos-Diyosan, ano yung bagay na hindi mo mapigil sa iyong sarili. Mismo ang iyong tiyan, ang iyong puso, o may ibig ka sa taong bawal dahil may pamilya ka, may pamilya yun, gustong-gusto mo pa rin, hinahabol, nililigawan mo. Yun yung Diyos-Diyosan na pagsunod mo sa mga bagay na hindi nararapat. Ang pagyukod, ang pagluhod sa harap ng mga imahen, ito hindi pagsamba, kung hindi ito ay pagbibigay galang. Pag ikaw mismo sa iyong mga ninono, sa iyong mga magulang, mga lolo at lola, pagdating mo, pag nakita mo sila, dadaan-daanan mo lang sila o minsan masasagi mo pa, ni hindi ka nagmano, ni hindi ka yumukod sa kanila, pagbati sa pagpupugay sa mga ninuno mo na iyong pinanggalingan, sa tingin mo pagpapalain ka ng Diyos. Kung sarili mong pamilya, sarili mong lahi, hindi mo maigalang, hindi mo mabigyan ng pagpapahalaga, ang Diyos pa kaya na hindi mo nakikita. Kaya ito nagiging dahilan kung ano ang parusa ng Diyos, ang pagsuway sa kautusan, ito ay naging sanhi ng mga kasalanan. Pag naipon ang kasalanan, ito po ay nagiging kasakitan. At ang iyong salinlahi nakikita sa iyo kung anong inyong ginagawa, kung paano ka tumupad at hindi, kung ano ang parusang natanggap mo ay siya rin parusang darating sa iyong mga anak, maging sa inyong mga apo, sapagkat namana nila yung kasalanan na ginagawa mo. Kasi sinasabi na, paparusahan ko ang iyong lahi hanggang ikaapat na saling lahi. Ngunit yaong sumunod, pagpapalain ko naman hanggang sa apo mo sa tuhod. Ayaw mo yun? Kaya kung minsan meron kayo makikita, ang pamilya o kapitbahay, kakilala na mayroon namatay cancer. Yung anak namatay cancer din. Yung apo, wala pang 40, na-diagnose na rin, may cancer na rin. Sasabihin naman nakakilala, lahi nila yon. Kaya iwasan ninyo ang pamilyang yan. Ito yung mga namamana natin na kasalanan na nakikita natin sa ating mga magulang, maging sa ating mga apo, namamana nila na akala nila tama. Kaya kung ano ang parusang tinanggap nila, ganun din ang taranggapin ng isa nilahin mo sapagkat iyon ang nakikita sa iyo. Pero kung sumusunod ka at ikaw mismo ay nagkaroon ka ng higit pang kaunawaan sa iyong pagdalo sa mga gawain, nagbibigyan tayo ng sapat na liwanag sa ating pananampalataya, makakaiwas tayo sa mga bagay na dapat mong iwasan. At hindi lang ikaw nakaiwas, pati iyong salinlahi, nabigyan mo ng kaligtasan. Amen? Palakpakan natin. Gawa chapter 2, verse 42. Sinasabi niya dito, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ba itong binabanggit dito sa Gawa chapter 2 verse 42 na nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol ng pagsasama-sama bilang magkakapatid, pagpipira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Ito po yung pagsisimba natin sama-sama ng linggo. Sama-sama tayo nananalangin, nagdarasal doon. Sama-sama tayong tumatanggap ng tinapay at dugo ni Kristo. Ito yung tinapay na sinasabi, pinagpipira-piraso na pinagsasaluhan ng bawat mga anak na dumadalo sa araw na iyon. E paano ngayon kung ikaw lang ang nandun, ng iyong asawa nasa tung'itan, nasa sugalan, pagdating mo galing sa simbahan, hisinghanan ka na, hapon ka na, wala ka pang sinain. Anong gagawin mo? Babatuhin mo ng iyong sapatos. Dahil itong mga bagay nito, ito ang naging sanhi doon sa Ebanghelyo sinasabi na hindi ako naparito upang maghatid ng kapayapaan kung hindi maghatid ng tawag.
Dahil ang pananampalataya ito na ating tinanggap, hindi lahat ng mahal mo sa buhay madadala mo sa gawain. May susubay at may liliko dyan. Lalo kung sinusubok ka ni Satanas upang subukin ka kung hanggang gaano ka katatag bilang miyembro ng iyong sikta. Doon na lang ako kahit sa kabila. Doon na lang ako sa barangay 74. Baka ligtas doon. Diba? Yung mga ganitong bagay, yan only shows kung anong klaseng tayo, anong klaseng tao tayo. Na if we remain intact, talagang tayo para doon, para sa araw na yon, hindi man natin maisama yung ating mahal sa buhay doon, ano ba ang pinapayo ng banal na kasulatan? Kamuhian mo yung iyong kasama, ipanalangin mo na dahil ng sakit dahil hindi sumasama sa iyo. Hindi po ganun. Ipanalangin mo lagi sa pamamagitan ng iyong sacrificial prayers at magiging banal din yung membro ng tahanan mo kahit hindi mo madala yan doon sa gawain. But if you curse mo sila na ang sama ng taong yan, ano yan, ganito yan, ganon yan. Kaya ayaw magsimba, sana bigyan ng karamdaman. Hindi po ganon. Pag tumama yung salilang binitawan mo at yung taong yung nagkaroon ng karamdaman, sino mag-aalaga? Kapitbahay mo, ikaw din. Bumalik sa iyo ang iyong masamang salitang binitawan. Amen? Kaya hanggang saan man yung iyong galit, sinasabi ng tinalakay po natin ito ng Huwebes, na kung magalit man kayo, iwasan ninyong magkasala ng dahil sa galit mo. Ano nga bang dulot ng galit na yun? Wala ka namang matatanggap na pensyon doon. Eh kung inatake ka pa sa puso, aba, maintenance yan. Ayun, kung gusto mo ng maintenance, dagdagan yung maintenance mo. Kung ilan yung nasa resita mo ngayon, dagdagan mo pa. Diba? Nang dahil lamang yun, sapagkat hindi mo tinatanggap, ayaw mong sundin ang kautusan ng Diyos. Hindi bawal ang magalit, ngunit ipinapalaala na if you get mad, if you get angry, never commit sin. Sapagkat ang Diyos namumuhi sa kasalanan, mahal niya ang nagkakasala. Hebreo chapter 10, verse 24 and 25. Sabi niya dito, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kung di palakasin ang loob sa isa't isa, lalo na gayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito, pinapaalaala niya na huwag tayong mag-a-absent kung wala din lang tayong karamdaman, kung wala din lang tayong mahalagang pupuntahan. Hindi eksento, hindi dahilan yun para tayo ay hindi dumalo. Kailangan nandoon tayo. Total naman kung dadalo tayo sa misa, pinakamatagal na rin 1 oras at kalahati. At ang 22.5 hours a day, iyo pa rin naman yun. Diba? Konting oras lang ibinahagi mo sa ating Panginoon. Okay, dito naman tayo sa pangalawang topic natin, yung covenant. Ano ba ang layunin ng covenant? Upang magkaloob ng panghabang buhay na panata sa ating Panginoon bilang pagtugon sa kanyang pag-ibig at pagbibigay lugod sa kanya. Kung naniniwala kayo that you were created by God because He has a mission for you to accomplish. Nilikha tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos may layunin, may mission na ibibigay sa iyo upang iyong gampanan habang ikaw ay nabubuhay. Make it be an example sa iyong ginagawa na dapat kang tularan ng iyong saling lahi. Ito ay isang panata o pangakong panghabang buhay na iniaalay sa ating Panginoon bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan. Minsan, mayroon kang maririnig na nagpupuri. Pinagaling ako ng Diyos. Pinagaling ang asawa ko.
Pinagaling ang anak ko, iniligtas kami sa panganib lahat ng aming dinaanan. Akala namin katapusan na, habang buhay ako magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pagliligtas sa amin. In due time, nawala na. Yung pangakong yun, naglaho. Tao lang ang hindi tumutupad. Tao lang ang sinungaling, ang Diyos tapat sa kanyang pangako sa atin. Ang covenant na ito, kaya tayo mismo, meron tayong simpleng covenant, araw-araw, magagawa natin minsan hindi. Ang iba naman talaga, hindi. So, anong klaseng covenant tayo mayroon? Changeable covenant. True or false? Pula ngayon, bukas puti. Sa susunod araw, asul naman at saka green. So, anong klaseng covenant nyo? Multicolored, multi-purpose, multi-objective. Ito, ang iba't ibang covenant na maaari po nating sundan. Una, panatang pagnunubina, pagbabasa ng pasyon, yung araw ng Quaresma. Sino bang marunong dito? Ako nagpipresenta ko yung pabasa, ayaw na kong kunin. Sabi ko, marunong naman akong bumasa. Pero hindi talaga pinukuha mo pa hanggang ngayon. Nagtatampo na ako. Kasi minsan, yung kanta nila parang hindi ko alam ang tono, sinubukan ko sumabay, kumidlat, tumigil ako, ayaw na nila akong kunin. Kaya natakot sila. Pangalawa, panatang pag-aakay ng kaluluwa. Buhay na kaluluwa. Yung tao nakikita mong talagang napakamakasalanan, yung taong talagang walang pagpapahalaga sa Diyos, yung taong hindi tumutupad, kumakain ng mga bawal, kung anong bagay na hindi dapat gawin, ginagawa niya. Ang pananalita halos namumunga, namumulaklak ng mga salitang hindi mabuti. Pag nakapag-akay ka niyan, isa man o dalawa, higit pa, maraming mapapawing kasalanan na nasa iyo, maging sa iyong angkan. Amen? Kaya huwag niyong kamuhian yung ganong klase mga tao. Pagsikapan natin makumbinsi, akayin natin sa paanan ng Diyos upang mailapat para na rin sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa at kabawasan naman ng iyong kasalanan. Maliban na lamang kung wala kang kasalanan, walang aawasin sa iyo. Amen? Pangatlo, pagdalo sa overnight vigil, pagsasagawa ng pag-ayon. Ito minsan, magtataka. Meron akong kasamahan dati, minsan hindi kami nagkakaintindihan dito. Pinipilit niya akong umatin ng vigil sa Candaba, Lunes ng gabi yun. Sabi ko, dito nga, malapit yung vigil, hindi ka makadalo, doon pa sa malayo. Ano yung pasikat? Kung totoo tayo, ma-attend tayo ng mga vigil, kasi nasa aklat naman yan na magpuyat tayo, para lumakas ang iyong kaluluwa. Malakas ang kaluluwa, mahina ang katawan. Nagpipilit kang magbiyahe ng paggalayo-layo sa Candaba. Eh, magkano ang gastos papunta ng pamasahe mo? Parang kulang yung 400 mo. Mag-tricycle ka pa, papunta roon. Magbibigay ka pa. Eh, kung 500 ang dala mo, kulang pa. Eh, dito, punta ka, maglakad ka, magbigay ka ng 100, tumubo ka pa. So, minsan meron din tayo kasamahan ng ganito. Pag-budget, papunta ng doon sa Rizal. Yung lapid dyan sa building. So, in what sense na nagagawa mo yun? Bakit kailangan natin magpunta? Well, choice nila yon. Kung doon sila masaya, well and good. Pero in the eyes of the Lord, anong sabihin sa'yo? Well. Pangapat, panatang paghayo sa pamamagitan ng Christ on the block. Itong paghayo nito, Christ on the block, ginagawa naman natin talaga ito. Ngunit, meron nga lang ditong palso na nangyayari. Ang iba sa atin,
magyayaya ng sumama doon sa paghahayo, hindi naman natin kasapi. Doon naman sa kabila. So itong mga bagay ito, nagbibigay ito ng kabigatan sa atin. Imbis naging maging maayos tayo, nagiging magulo tayo. Sapagkat hinahaluan natin, hindi natin mga kakamimbro. Hindi na unawaan ng mga kaibigan ng mga tao ito na pinapayagan nilang padaluhin ang mga taong ganito na hindi naman kasama natin dito, nagkakaroon ng dudulot lamang sa atin ng gulo. See? Sapagkat pinairal natin yung ating sariling damdamin. Hindi natin sinusunod kung ano ba talaga ang covenant na sinasabi na ipinangako natin sa ating Panginoon. Ay dahil maganda sa kumanta, maganda sa magpaliwanag. Ganon, sama natin yon. Ang isang parte pa dito, maririnig mo doon, lalo na pag nag-ano doon sa pagkatapos ng opening, tatayo na, papunta na kagad doon sa harap yun, sabihin, Sister, nandito kami, mga membro kami ng Servants of St. Mary, ang aming spiritual director, si Reverend Father Melvin Castro, ginagamit pa ang pangalan, pati ating director, hindi naman sila kasapi dito. At sasabihin pa, Sister, ilang taon ka na? Kamukha mo talaga si Lily Reyes. Anong alam ng kantong ni Ibay Hoyinyo? Anong kinalaman mo sa hayo? Sa Diyos pa ba yan? Hindi yan sa Diyos yan, kaya bakit isisingit mo pa yan? If that is your purpose in joining the CO, Barangay COB, walang kabuluhan yung ginagawa mong yan. Kaya sabi ng teacher ko, you better go home and plant kamote. May talbos ka pa. Kasi niloloko yung sarili mo, ang Diyos hindi mo niloloko yun. Kung totoo ka, ano man ang danasin mo dito, ano man ang hindi ka naman minamaltrato dito, bakit kailangan mo pagpalipat-lipat ka ng... Ano sabi ng ating kapatid na sa Canada? Yung tatlong nanay na umalis sa Isusay. Wala ako nakikitang gawain nila kung hindi sa inyo lamang. Sapagkat kung mayroon tayong purpose na pang sarili, hindi ipapahintulot ng Diyos yun. Tandaan ninyo, maglihim man tayo, ilalantad na ba ng Espiritu niya? Ako dito, pag may napapansin ako dito na mumuong grupo-grupo, well, ako naman, nasa college ako, kumuha ko ng napilitan na kumuha ng theology, ng kunting units lang. Dahil nga kaibigan ko yung pari, sa dorm namin nakatira, naobliga ako. Pinagsisi ako, bakit hindi ko tinanggap ng buo yun? Sabi niya, libre naman yun, wala kang babayaran ng tuition. Dahil gobyerno naman talaga nagbabayad ng tuition ko. Kung alam ko lang na mapupunta sa ganitong gawain, probably mas meron pa kayong maiintindihan na higit pa sa mga nasabi ko noon. Ang Diyos palang may layunin para sa akin, ngunit hindi ko pinakinggan. Kaya sinasabi na, huwag hadlangan ang banal na Espiritu. Buksan ang iyong puso at iyong isipan kung ano ang nais niyang gawin sa iyo, sapagkat nilikha ka tayo ng Diyos na may layunin ng bawat isa sa atin, hindi nga lang puro pareho. Panglima, panatang pagbibigay ng ikapo. Mayroon dito, nagbibigay niyan. Ang iba na nagbibigay ng nakupo. Panganim, panatang pagbabahagi ng talento o kakayahan. Ito ng time, talent, and treasure. Kaya ako minsan, nagsumikap ako dahil sabi ko baka pwede naman. Nag-practice ako doon sa loob. Abi nung COVID dat, tumigil ako, sabi siya, ayos siguro ni Lord. Kaya di ko na tinuloy. Dahil mismo ako nagulat, parang dinilaan ako ng apoy ng kitag sa bintana. Ito pa man din ako nakaupo, kalapit ng bintana. Di ako'y natauhan, pinawisan kaya ako. So ito pagbibigay natin ng talent, kung mayroon kayong talento ng pagpapayag ng salita ng Diyos, gawin ninyo. Pag inatasan kayo magpahayag ng Ebanghelyo, magpahayag kayo. Pag sinabi ng Panginoon, tumayo ka dito at ikaw magtapik ka. Pag sinabing
ang napakinggan mo, ibahagi mo sa kapitbahay mo, ibahagi mo doon. Hindi yung kakatok ka doon, sisali ka dito, may chismis akong dala. Hindi na yung covenant. Lucas chapter 1:38. Sabi dito, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito, sa aking binasa na Lucas chapter 1 verse 38, yung mga iba dyan na nakapakinggan ko, minsan kayo nag-question ng mga tao, lalo sa labas pag kayo naghahayo, sinasabi, bakit kayo naghahayo? Wala naman sa Biblia yung si Maria. Dahil hindi yung tinatanda na chapter 1 verse 38, naroon mismo ang sinasabi ng anghel kay Birhen Maria kung saan siya naghatid ng balita na ikaw ay pinalulugdan ng Diyos, ikaw ay magdadalang tao at magisilang ka ng isang sanggol na lalaki at ikaw pangalan nito ay Emmanuel. Kaya tayo, minsan pag nag-question, lalo na yung nasa baho pa tayo, pagsakay namin sa jeep, nagkakagulo sila dun sa harapan, likod ng driver, ang driver pala, hindi pala katoliko. Bakit ba niya kami Maria kayo ng Maria? Wala naman sa Biblia yun. Sapagkat kung ako lang ang nasa likod, sasupad pa rin ko siya nito. Bakit mo pinapasin sinungaling na inarito yan? 42 pa yata, Lucas 1:42. Hindi ako sigurado. Sa mga bagay nito, na tayo nagiging mensahero, mayroon ang Diyos ipadadala sa iyo ng mensahe para gampanan mo. Minsan gagamitin ka ng Diyos. Ikaw gagamitin kitang tagapagluto ng masasarap na pagkain. At lahat ng makatikim yan, babalik at babalik dito yan tuwing araw ng kamamayan. Diba? Sapagkat ang Diyos, hindi siya gagawa ng mga bagay na ipagagawa sa iyo na hindi siya ikabubuti ng lahat. Amen? Rod, chapter 1, 16-17, sinasabi rito, tumugon si Rod, huwag na ninyong hilingin, iwan ko kayo. Hayaan ninyo akong sumama sa inyo, saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ay aking magiging Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamatay. Doon ako malilibing. Gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol kung tulutan itong makalayo tayo maliban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan. Ang salita ng Diyos. So dito, yung binasa natin sa aklat ni Propeta Rod, makikita mo dito yung kanyang covenant, ang pangako na lahat, anuman kung nasaan ang Diyos, naroon ako, anuman ang gawain niya, naroon ako, saan man siya tumira, doon ako titira, maliban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan. Literally, do as well. Paano iba dyan? Kumare, huwag ka na magsimba muna. Kararating ko lang galing ng London kahapon. Ang dami kong pasalubong para sa iyo, dami kong mga chocolate para sa mga anak mo. Asay kumare, di na pupunta doon, hintay na lang kita. O, diba? O, minsan naman, pare, halika. Punta tayo sa may gawain ngayon, doon sa 628 Cavite Street, Barangay 167. Tayo magpunta din ng linggo. Hanggang alas 12 lang naman yon. Ay, napasita rin, ang dami kong labahin. Hindi naman naman yung planggana ko. Punong-puno, maapa, pati yung washing machine. Hindi na maikot sa bigat ng mga labahin doon. Minsan, mas binibigyan pa natin, mas makapangyarihan ang iyong labahin kaysa sa Diyos. Anong klaseng covenant na meron ka, na nilikha ka ng Diyos, hindi purpose ng ang Diyos may layunin para bigyan ka ng vision, para tuparin mo ito, maging mabuti kang halimbawa o patularan ng iyong mga anak at ang iyong mga kaibigan. Si nanay, kablinggo, naglalaban naman dyan. Ang lakas nga ng radyo doon eh. Ang kanyang cellphone, tumutugtog pa yun, naglalaba. Pagkatapos yan, doon na sa kanto, may bingo roon. Diba? So itong sinasabi dito, yung covenant na sinabi ni Propeta Rod, ito po ay napakahalaga upang magkaloob ng panghabang buhay na pagpanata sa ating Panginoon bilang pagtugon sa kanyang pag-ibig at pagbibigay lugod sa kanya.
Di ba? Sa mga bagay na ito na ating pong maripapapakinggan, minsan magugulat ka. Oo nga pala, ang dami ko palang kasalanan. Yung mga panahon na hindi ko talaga ginagawa yun. Marami akong gasuway na mga pagkukulang ng mga kautusan ng Diyos. Sapagkat pinairal ko ang aking sariling layunin. Tandaan mo na sinasabi sa 1 Corinto 10:31, ano man ang inyong ginagawa, kumakain mo kahit umiinom, gawin ninyo ito sa kaluwalhati ng inyong Amang nasa sa langit. Now in whatever you do, that would be for the purpose, for the good of our Lord who created you. Dahil ang kanyang buhay, ibinuhos ang kanyang dugo para sa katubusan sa iyong mga kasalanan. Hindi lang ikaw, ang iyong mga mahal sa buhay. Kulang pa ba yun para maunawaan natin ang mga bagay hindi natin maunawaan at hindi natin magawa ang mga bagay na kanyang hinihingi? Lucas chapter 19, verse 8. Sinasabi dito, tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking arerian at kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Ito yung mga bagay na tayo pag pinagpala ng Diyos na sinasabi dito. Dahil ito si Zaccheo, ito po siya ay maniningil ng buhay. Siyempre, pag nandoon ka sa ganong sitwasyon, nandoon yung korupsyon, nandoon yung pandaraya. Kahit nasa custom ka, dyan sa aduana, meron ka talagang madadaya. Minsan, ayaw mo man, ilalaglag doon sa drawer ng lamisa mo. So dito, sa kanyang pagbabago, sa kanyang pagsisisi, upang siya'y makitungpad sa kanyang pangako sa Diyos, yun mo yung lahat ng ari-arian niya sa ibibigay ko po sa mga dukhang kalahati na aking ari-arian at kung mayroon man akong nadaya, sino man 4 na ibayo ang aking isasauli sa kanila. O may nagsauli na ba? Yung napakinggan natin sa gobyerno, yung nagkaroon ng lifestyle check, may nagsulit ba? Ito mga bagay ito, napakabigat ito na pasanin. Kapag minsan tayo ay, ang ating pangako, ang ating pagtupad ay hindi talaga totoo. Kung hindi minsan sinasabi ng ating Panginoon, pag-ibig ng aking bayan ay hindi totoo sapagkat ang kanilang paggalang ay sa bibig niyang gagaling, hindi galing sa kanilang puso. Magandang umaga, tayo na tayo na. Awitin po natin ang God will make a way. Seems to be your way. He walks in ways we cannot see. He will make our way for me. He will be my guide. Hold me closely through this night. With love and strength for each new day. He will make our way. He will make our way. Oh God, you make our way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make our way for me.
you today. Oh, God, you make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pinagkaloob niyo sa amin ang pagkakataon. Ang mga napakinggan po namin ang inyong mga salita. Nakatumibo ito sa bawat isa na kabahagi nito. Ang lahat na nandito, o maging nasa kanilang mga tahanan, ang lahat po ng aming mga tagatangkilik, magkaroon nawa sila ng higit pang katatagan, kaligtasan ng higit lalo. Punuin po ninyo ng pag-ibig at pagmamahalan ang bawat tahanan. Ang sinuman po ng tumutupad sa iyong mga kautusan, pagpalain po nawa lagi sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ang sinuman pong mayroong mga kasakitan, pawiin nawa ninyo ang mga karamdaman na kanilang taglay magpahanggang ngayon. Sapagkat sinabi mo ayon sa awiting ito, ikaw ay gagawa ng paraan para sa iyong mga anak, para sa kanilang kaligtasan, kapayapaan at pagkakaisa. Maraming salamat po, Ama, sa inyong pinagkaloob na muli po kami magkaisa sa araw na ito, lalo na po ang mga sumusubaybay sa amang pong panig ng magsambayanan, sa buong kapuluan o maging sa labas po ng aming bayan. Puspusin po ninyo kami sila ng pagpapala, katatagin po ninyo ang mga kanilang mahal sa buhay, ang kanilang pagmamahalan sa kanilang mga tahanan. At ikaw nawa palagi ang maghari sa lahat ng pagkakataon, sapagkat sila'y mga anak mo, sa ngalan ng iyong anak mo sa Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Lord, muli po namin tinataas namin sa iyo ang aming mga pagkakasala ng bawat isa, upang hilingin namin sa iyo na dalisain po ninyo kami at patawarin. Inisin po nawa ninyo ang bawat isang narito ngayon, lalo na po ang mga may pagkakasala na naging sanhi ng mga kasakitan. Itinataas po namin ang lahat ng bagay nito sapagkat ikaw ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Alisin po ninyo amang lahat na maging hadlang at mga bagay na nagpapahina ng aming mga katawang lupang ito, sapagkat ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas. Puspusin po ninyo kami ng katatagan at higit lalo, pagkalooban pa niyo kami ng kaligtasan sa panahon ito na narito na po ang pandemya, narito na po ang panibagong variant ng virus, dumating na po sa aming pamayanan. Hawakan nawan ninyo ito at itapon po ninyo sa kalaliman po ng puso ng dagat. Huwag po ninyong ipaintulot na pumalat po sa aming bayan, sapagkat ang iyong mga anak na naritong sadyang nahahapis, kami po ay sama-samang nananalangin upang kami ay inyong dinggin sa pamagitan po ng pagpapatawad ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng awiting ito, Lord, for all my sins. For offending you, my God.
itinataas po namin ang lahat ng mga bagay na nagpaparumi sa amin upang kami inyong patawarin at linisin. Pagindapatin po niyo kami na maging karapat-dapat na tawagin ng mga anak mo at maging kabahagi kami ng iyong kaharian. Linisin po niyong bawat isa sa amin. Ganon din po ang aming mga tagapakinig at tagapanood. Itinataas po namin ang mga kanilang mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat lahat po kami ay makasalanan. Patawarin po ninyo kami. Pag-aanin po niyo kaming pamumuhay sa mamamagitan po ng inyong habag at awa. Linisin po niyo kami. Pahabagan po ninyo ang inyong mga anak na nagsusumamo sa mamamagitan po ng pagtupad sa kanilang mga tungkulin, ang pagparito araw-araw. Jesus, patawad po. Jesus, patawad po sa aming sala. Di ko nais na masaktan ka. Ikaw ang liwanag ng aming buhay. O Diyos na aming tagapagligtas. Yes, Lord, maraming salamat po sa pagpapatawad ninyo sa aming mga kasalanan. Ipahintulot po niyo, Ama, nahingin po namin ang kaayusan at katatagan, katuparan po nang nalalapit po namin ng raffle draw sa July 25. Nawa po ang lahat po na may hawak na raffle ticket, ipahintulot po niyo, Ama, na kanila nang maisumiti sa ating pong tanggapan upang po magkaroon po ng kaganapan at katuparan ng lahat ng bagay na ito. Ano man po nagsidling hadlang sa mamagitan po ng pagpatawad ninyo ng aming mga kasalanan. Magawa nawa ng bawat isang may hawak ng bawat ticket na kanila pong pinaghahawakan magpahanggang ngayon. Lord, sa iyong pagpapatawad at paglilinis po ninyo sa bawat isang mga anak mo na narito at nakabahagi sa oras na ito, ipahintulot po niyo kami na pag kayo'y aming papurihan at pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa amin ang aming kaligtasan, higit lalo sa aming mga paglalakbay sa araw-araw, ang iyong pagdadala sa iyong mga anak na tumutupad dito at ibabalik po niyo sila ng ligtas sa kanilang tahanan. Marapat po lamang na kami ay magpasalamat at magpuri sa tatlong persona sa pamamagitan ng awiting ito. Glorify thy name, Father, I love you. Glorify thy name in all the earth.
presensya po ng Banal na Espiritu nawa po sa maatin, ganun din po sa mga nasa kanilang mga tahanan. Sa magitan po ng awiting ito, Come Holy Spirit, I need you. pamayanan ito ng servant sa Vincent Mary. Ganun din po ang bawat tahanan na naroon, pinalalagyan ng mga
Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Magkakaroon pa tayo ng general healing. Yung po meron mga langis po dyan, maglagay na po kayo sa langis sa inyong ulo. At kung meron man po kayong karamdaman, kung wala man po kayong langis sa inyong pong Biblia, nariyan, buksan po ninyo at yakapin po ninyo ng taos puso at manalig kayo na ang Diyos ay muling magpapagaling sa pagkakataong ito na gaya ng kanyang ginawa makalipas ang 2,000 taon ay muli pa niyang igagawin ito sa harap ng kanyang mga anak. Bago po natin awitin po ang awitin sa general healing, atin po natas po ang healing prayers po para sa mga sumusunod. Livinia Olarte, Erwin Gana, Carmelita Gamboa, Inen Sanandris, Pumupuno Marcelo Jr., Jovelyn Alinan, Rosaria Gaubrin, Leonidas Testa, Walito Bayuna, Juliana Torres, Olga David, Iris Amado, Ri Manalastas, Aina Nuda, Josefina Espirito, Milvin Artilio, Milvin P. Castro, Anthony Marcelo, Risa Almar Pirico, Sinaida Quintos, Easter Apusta, Rafael Salvador, Jan Garcia, Fortunato Ortiz Jr., Melissa Candelario, Rose Agbayani, Merna Laison, may breast cancer, Ami Sabanda, breast cancer, Lolita de la Cruz, Isabela, Roger Bolonis, may bukol sa mukha at Apolinario, Gubrin, Emilien de los Reyes, may stroke victim, Marby Albacete, Corazon Jeronimo McLaren sa Capiral, Carlos Espino, Ermelinda Anderillo Canlas, Violin Mangilit, Maykay Floranza, Teresita Dison, Giselin Salantino, Arlene Narab, Special Intention, Dorotea Santos, Diseken, naging negative artist, Merlin Moriti, Sheila Barad, Araceli Bogtong, Rosalinda Angel, Adona Sabiho, Orlando Ganan, Reysiami Bernardo, Natividad Simanis Marceliana, na nasa hospital, Dominga Deriada, Remedios Manuel, Rodolfo Manuel, Brother Rolly Corpin, Darin Dionisio, at ganun din po si pamilya ni Crystal Ana Sanchez. Nawa po magkaroon pa sila ng katatagan at makalay na pa sa kasakitan. Ipatong po natin ating kamay at sumabay po tayo sa pag-awit ng Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your side I get set free. Jehovah Shammah,
Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All together. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Bago po tayo, magpasalamat tayo sa Diyos sa mamagitan po ng awiting, Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Diyos. Oh, I love you with the love.